Ang sektor ng agrikultura. Ang agrikultura ay sining at agham ng pagpaparami ng pagkain. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultural, kaya't itinuturing ng primaryong sektor ang sektor ng agrikultura. Ang sektor ng agrikultura ay nahahati sa 4 na pangunahing gawain. Una ay ang paghahalaman o farming. Ang mga produkto gaya ng mga prutas at gulay ay karaniwang kinukonsumo sa loob at sa labas ng bansa. Pangalawa ay paghahayupan o livestock. Binubuo ito ng pag-aalaga ng mga hayop gaya ng baboy, baka, manok, kalabaw, pato at iba pa. Ikatlo ay ang pangingisda o fishery. Ito naman ay may kinalaman sa paghuli at pag-aalaga ng isda. Ang pang-apat ay ang paggugubat o forestry at ay ang pinagmula ng mga produkto gaya ng tabla, plywood, troso at mga produkto gaya ng kratan, nipa, anahaw at iba pa. Ang sektor ng agrikultura ay may malaking papel na ginagampanan sa ekonomiya. Ang pangunahing pinagmulan ng pagkain, ang lupain at klima ng bansa ay akma sa pagtatanim ng maraming uri ng halaman at pag-aalaga ng mga hayop. Ito ang pangunahing pinagkukunan ng hilaw na materyal sa pagbuo ng mga bagong produkto. Ang mga hilaw na materyal mula sa kagubatan, sakahan at karagatan ang ginagamit upang makalikha ng mga bagong produkto. Pangatlo ay nagpapasok ng kita mula sa ibang bansa. Ang sektor ng agrikultura ay isa sa mga pangunahing nagpapasok ng dolyar sa bansa. Mula sa mga produktong inululuwas gaya ng mga produktong prutas, kopra, hipon, abaka at iba pang mga hilaw na sangkap. At nagbibigay hanap buhay o trabaho sa maraming Pilipino. Mahigit 30% ng mga Pilipinong manggagawa ay bahagi ng sektor ng agrikultura. Karaniwang nagtatrabaho bilang magsasaka, mangingisda o nag-aalaga ng hayop. Ito ang mga patunay na isang mahalagang tagapagtaguyod ang ekonomiya. Ang sektor ng agrikultura ay isang matibay na sandigan ng bayan upang makamit ang inaasam na pag-unlad. Ngunit ang sektor ng agrikultura ay humaharap sa maraming hamon at suliranin. Ilan sa mga ito ay ang pagliit ng lupang pagsakahan dahil sa patuloy na paglaki ng populasyon at paglawak ng paninirahan, komersyo at industriya ay maraming lupang sakahan at kagubatan ang tinayuan na ng mga bahay at iba't ibang mga gusali. Ang paggamit ng teknolohiya, maraming mangingisda at magsasaka ang patuloy pa rin gumagamit ng mga tradisyonal na paraan at agarang nangangailangan ng modernisasyon. At ang kakulangan ng pasilidad at infrastruktura sa kabukiran, ang malaking pangangailangan sa mga makabagong kagamitan, maayos na imbakan o storage ng mga produkto at mga farm-to-road market, ang ilan sa kailangang masagot o matugunan ng pamahalaan. Ang pagdagsa ng mga dayuhang produkto sa lokal na merkado. Dahil sa globalisasyon at malayang kalakalan ay madaling nakapasok sa bansa ang mga dayuhang produkto na may mas mababang halaga. Dahil dito ay maraming lokal na produkto ang di naiibenta at naging sanhi ng pagkalugi ng mga lokal na producers at ang issue ukol sa climate change. Ang epekto ng pagbabago sa klima ay lubhang nakaapekto sa bansa lalo na sa sektor ng agrikultura. Dahil sa mahahabang tagtuyot o pagdating ng malakas na bagyo na sumisira sa maraming taniman at palaisdaan at ang mabilis na pagkaubos ng mga likas na yaman. Dahil sa patuloy na pagtaas ng populasyon ay tumataas din ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na materyales. Dahilan upang mapabilis ang pagkaubos ng ating mga likas na yaman. Ang pamahalaan ay nagpapatupad ng mga programa at batas upang matugunan ang mga suliranin ng sektor ng agrikultura.